Pamumuno ni Grace, madaming magandang pagbabago ang naganap sa MTRCB, kasama na ang naging kilalang TV advisory. Ang susunod na kandidato ay Tatak FPJ. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Nais ko din pong batiin siyempre ang ating Pangulo, ang ating mahal na Pangulo na si President Pinoy, Speaker Belmonte, ang aming campaign manager na si Senator Drilon, Mayor Lim, at lahat pa ng mga representante ng iba't ibang lalawigan at lugar, mga gobernador. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre po, ang mga mahal ng aking tatay na Manilenyo at sa lahat po sa inyo, magandang hapon po. Ako po ay si Grace Po, ang pinakamagalang na kandidato. Naroon po ako sa umaga, magandang umaga po. Naroon din po ako sa gabi, magandang gabi po. At nariyan din po ako sa dumadaan sa mga nuno ng punso, tabi-tabi po. Kaya sana po naman, huwag ninyo akong kalimutan sapagkat ang paggalang sa inyong karapatan at pangangailangan ang naging desisyon kaya kami ng tatay ko ay tumakbo. Mga kaibigan, ako po ay natutuwa na ginanap dito sa dakilang syudad ng Maynila ang ating proklamasyon. Unang-una po, malapit po sa simbahan ng Quiapo kung saan po ang milagrosong Jesus Nazareno ang nagbabantay sa atin. Pangalawa po, ang aking tatay. Ang Maynila po ay nagsilbing inspirasyon sa kanya. Ang kagitingan ng mga Manilenyo na gumawa, kaya siya gumawa ng mga pelikula katulad ng Batang Quiapo, Agila ng Maynila, Isla Puting Bato, Iyo ang Tondo, Akin ang Cavite, at Anak ng Tondo. Napakarami pong naging inspirasyon yan sa aking tatay. Ngayon po, marahil ay yung iba ay nagtataka, bakit hindi ko po sinubukan mag-artista? Ang totoo po, nung bata pa po ako, kinukulit ko talaga ang tatay ko na sana naman isama niya ako sa pelikula niya. Pero ang tatay ko po ibang plano. Pursigido po siya na matapos ko ang aking pag-aaral. Kaya para pagbigyan na lang ako, ginawa niya akong extra. Bagamat magagaling na artista, naging tatay ko po lahat ng kontrabida sa pelikula. Si Paquito Diaz, si Max Alvarado, at kung sino-sino pa. At pagkatapos ng ilang taong pag-e-extra, parang nakahalata na yata ako na sinasabi ng tatay ko, anak, hindi yata bagay sa iyo mag-artista. Kaya tinapos ko na lang po ang aking pag-aaral, isa pong pagkakataon na hindi po nabigyan ng aking tatay. Isa pa rin pong dahilan na tinatanong din ako, bakit ka sasabak sa politika? Ang politika ay napakadumi. Ganon din po sa iyong ama, bakit pa kayo sumabak dyan? Pero mga kababayan, simple lang po. Sa politika po at tapat na serbisyo sa gobyerno, marami kang matutulungan at maraming mga kapuspalad ang mas mabilis mong maiaangat. Sa politika po at sa tamang serbisyo sa gobyerno, mas madali natin matatanggap ang kadakilaan. Ito po ang legasiyang nais iwanan ko sa aking mga anak. At sa ngalan na rin po ng aking ama, kung ano man ang kahihinatnan ng laban na ito, nais kong ialay ang aking pagkakandidato sa pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan, ang mga magsasaka, ang mga bata sa bawat paaralan, ang mga kabataan na mag-graduate sa bawat institusyon. Lahat po yan dapat bigyan natin ng sapat na suporta at oportunidad sa pag-angat ng ating ekonomiya. Mga kababayan, tulungan po ninyo ako na isakatuparan ang pangarap ng aking tatay. Sino po ba sa inyo ang nakakaalala kay FPJ? Maraming salamat po. Tutulungan ba ninyo ako na isakatuparan ang pangarap ni FPJ? Maraming salamat po. Muli, huwag po ninyo akong kalilimutan. Ako po ay magalang. Kahit na hindi po ganon kalakas ang aking boses, gumagawa po ako ng paraan para palakasin ngayon
Ako po naman ay may ipaglalaban para sa inyo. Muli, sa ngalan ng aking pamilya, maraming salamat sa suporta nyo sa ama ko noong 2004. Salamat sa pagkakataon at sana mapagkatiwalaan nyo rin po ako. Magandang hapon po sa inyo lahat.